Hello, and once again, kini si Pastor Arnold Jarrell, and welcome sa atong series, What We Believe and Why, no? And let me take this opportunity to invite everyone, no, sa atong panimbahon. We are here at Grace Missionary Baptist, Purok 1, Lubugan, Davao City, Turil, Davao City, and gina-welcome o gina-invite na ako ang tanan nga makaabot na ining pag kanino ato sa social media nato, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, kining Sir Jarrell TV, no? Ginaawhag na ko ang tanan, no, kung naat mo din ha duol sa area nato din ha, no, you are welcome, mga kagsunan. We have our prayer meeting, no, and matag Sabado, no, at atong prayer meeting magsugod na siya alas 7 hangtod magsugod ka 7:30, mga kaigsunan, no. And also we will have our Sunday school sa panahon sa Domingo ng alas 8:30 hangtod na siya sa alas 10. So tayo worship service din sa Grace Missionary Baptist Church, matag Domingo 11:30 to 12 mo kana atong worship service, mga kaigsunan, no. And nagapadayon kita sa atong series sa What We Believe and Why, mga kaigsunan, no. And ato kining gisugdan ministry sa pagpalapnag sa pulong sa Dios, and also gina-invite pud ni siya nato sa topic, gina-invite ang tanang to go back to the roots, mga kaigsunan, to go back sa atong mga biblical foundations, mga kaigsunan, what we believe and why, mga kaigsunan. And nakita karon na sa atong doctrinal statement number 7, mga kaigsunan, what we believe about the deity of Jesus Christ, o pagka-Dios unsa o ngano nga gitnatuhuan nato ang pagka-Dios ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan, no. And makuna atong doctrinal statement, we believe in the deity of the Lord Jesus Christ, no. As we learned itong niagi, no, atong natunaan itong niagi nga ang the same as important sa pagtuon nato dito sa humanity ni Jesus Christ, the virgin birth o ang pagpakatao niya, mga kaigsunan, the same equivalence of importance nga atong dapat nga matun-an ang pagka-Dios ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan. Ang iyang pagkatao, nagpakaunod si Jesus Christ because he is nahimo siyang manluluwas sa iyang katawhan, mga kaigsunan. And diri na ito makita nga nawala ang pagka-Dios ni Ginoong Kristo, no? The same 100% man and also 100% God, wala diha kang Kristo Jesus, mga kaigsunan. And makita nato nga estimated of some 40 billion individuals nga nagpuyo na din sa kalibutan since sa panahon pa ni Adam, mga kaigsunan. O bakit nato nga ma-contrast nato, mga kaigsunan, nga may mo natong kapanamunan nga daghang mga kasikasing tao din sa kalibutan, and different colors, lahi tawag color, lahi og ethnicity, no, lahi og culture, languages, no, different religions, daghang kay mga religions nga atong makita, mga kaigsunan, mga practices, mga in different places all over the world, mga kaigsunan. But ang tao, mga kaigsunan, no, adunay usa ka tumong og tinguha, mga kaigsunan, nga atong in common, makita nato nga common sa tanan, mga kaigsunan, nga we share in one vital things, mga kaigsunan, nga
ang purpose sa tao, mga kaigsunan, sa pagpangita sa iyang eternal destiny, no? O isa sa pagpangita nato sa eternal destiny, mga kaigsunan, ang pag-ila diha kang Kristo Jesus, mga kaigsunan, no? Because Jesus Christ said in the Bible, mga kaigsunan, He is the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except accepting the Lord Jesus Christ, no? And makita nato diha nga sa balaan nga kasulatan, si Jesus makarelate sa tanang matang sa tao, mga kaigsunan, no? Different makita nato diha, mga kaigsunan, no? Let's open our text, no, mga kaigsunan, no? Let's open our text diha, no? Ang main text nato diha makita diha sa Matthew chapter 22, mga kaigsunan, and then we will go back sa another verse. Pero di sa Matthew 22 verses 42, mga kaigsunan, no? And diyan nato makita, mga kaigsunan, no, nga laay pangutana si Jesus Christ, mga kaigsunan. Let's read Matthew chapter 22 verse 42, saying, what think ye of Christ, whose son is he? No? And they say unto him, the son of David. No? And diyan naipangutana si Jesus, mga kaigsunan, sa matag usa kanato, mga kaigsunan, or iyang pangutana sa mga Pharisees, mga kaigsunan, nga malaglag pwede gyapon nato magamit isip nga pangutana sa atong kaugalingon kung kinsa si Jesus alang kanato, no? Mabasa nato na diha Matthew sa Cebuano version. Let's read sa Matthew chapter 22 Matthew chapter 22 verse 42, no? Mo kini atong mabasa diha nga nagaingon unsay hunahuna ninyo na nahang tungod kang Kristo, kang kinsa siya nga anak, sila na nagaingon kaniya nga anak ni David, no? Makita nato diha nga ay pangutana diha, no, nga kung kinsa, no, si Jesus Christ, no, alang kanato. And importante kini siya nga pangutana, the same nga pangutana ni Jesus Christ sa iyang mga disciples, nga makita nato diha sa Matthew chapter 16, mga kaigsunan, no? Atas lang ta diha sa chapter 16 verses 13 to 16 atong tanawon, mga kaigsunan. Basa na to sa Cebuano version nga makita nato diha nga si Jesus Christ na the same nga pangutana, no? Ug niadto si Jesus sa ding saktan sa Caesarea ni Felipe, nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sa nag-ingon, sumala sa mga pulong sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao, no? And diyan nato makita, no, nga the same nga pangutana, kinsa, no, si Jesus Christ, no, alang sa mga tao, kinsa ang anak sa tao, referring Jesus Christ himself, no? And also diha verse 16, makita natin diha sa verse 16, mga kaigsunan, ang tubaga ni Apostle Pedro diha, mga kaigsunan, o mitubag si Simon Pedro, miingon, ikaw mao ang Kristo nga anak sa Dios nga buhi, no? Jesus Christ as the Son of the living God, no? Di nato makita, mga kaigsunan, nga naipangutana, no, si Jesus Christ
sa bawat isa nato, pwede natin ibutang atong kagulungan kung kinsa si Jesus Christ alang sa matag usa, mga kaigsunan. O di nato makita nga no, sa kadaghang tao sa kalibutan, ang tuyo nagapangita kita sa purpose, why I am here, no? Why I am here for? What is the purpose of life? Mao na nga naging popular pod ang libro nga Purpose-Driven Life, because we are looking for our purpose, no? And si Jesus Christ, again, makarelate siya, no? Makarelate siya sa tanang matang sa tao, no? Makita nato diha, no? Dili lang kay Peter, no? Makita nato diha ang to the architect, no? Jesus Christ is the chief cornerstone. Makita nato diha, mabasa nato diha sa 1 Peter chapter 2 verse 6, mga kaigsunan, nga si Jesus Christ is our chief cornerstone, mga kaigsunan, no? And pod makita nato sa mga baker, mga kaigsunan, sa mga baker, mga kaigsunan, makarelate si Jesus Christ because Jesus Christ is the bread of life, mga kaigsunan. At mabasa natin diya sa John chapter 6 verse 35 na siya, mabasa nga si Jesus Christ mao ang tinapay sa kinabuhi, mga kaigsunan, nga kinahanglan nato, mga kaigsunan, di lang sa mga baker, no? So Jesus Christ is nagpakatao siya ug makarelate ang tanang mga tao, mga kaigsunan, to the banker, sa mga banker, mga kaigsunan. He is the head and treasurer. Binapangita nato, mga kaigsunan, no? That's why nakita natin diya sa Matthew chapter 13 verse 44. Jesus Christ is the treasure that we made nga atong madawat sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. And to the builders, makita nato, to the builders, Jesus Christ is our sure foundation. Makita nato diya, mabasa nato na diya sa the book of Isaiah chapter 28 verse 16, no? Mao kana si Jesus Christ, no? And to the carpenter, he is the door. John chapter 10 verse 7, mga kaigsunan. Ma-prove na ito, mga kaigsunan, importante na ito nga masayran kung kinsa si Jesus, because diha na ito makita ang atong purpose, no? And life, no? O kinsa si Jesus Christ na ma-reflect na ito sa adlaw-adlaw na ito nga panganibuhi. To the doctor, Jesus Christ is the great physician, no? According to the book of Jeremiah chapter 8 verse 22, he is our great doctor and healer, mga kaigsunan. Even to the educator, sa mga magtutudlo, Jesus Christ teaches the new and living way, mga kaigsunan. Makita nato diya Hebrews chapter 10 verse 20, no? And kang Peter, atong nabasa ganina, kang Peter, si Jesus Christ ang tubag niya kung kinsa si Jesus Christ alang kaniya. Jesus Christ is the Son of the living God. Mauna to makita diha sa Matthew chapter 16, no? Verse 13 to 17. No, diyan nato makita nga importante si Jesus Christ sa bawat isa, sa bawat sektor nato diya. Ma-artist ka man, ma-doktor ka man, no? Uunsa man nga matang nga industry, Jesus Christ can be our anchor, mga kaigsunan, na makita nato ang purpose nato sa atong kinabuhi. As important as we study the humanity of Jesus Christ, we need an equal importance, gikinahanglan nato nga estudyuhan o masabtan ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, mga kaigsunan, because kini nga subject na mao'y nagabahin-bahin, mga kaigsunan, sa daghang kaayo nga mga believers, no? In the Christendom, sa kinatibuk-ang representasyon sa mga Kristohanon, sa mga tao nga nag-claim nga sila nagasunod diha kang Jesus Christ. That is the term Christendom, no? Nga nag-represent sa tanan nga nag-claim kang Jesus Christ. Not necessarily they belong to the true New Testament church, but they represent in general Christendom, mga kaigsunan, no? In general, dali ra kaayo, mga kaigsunan, sa mga tao, mga kaigsunan, to believe, no? Daghang kaayo nga mo accept, mo believe sila dayon that Jesus Christ is a good teacher or teacher of a moral living. Makita nato nga daghang kaayo nga
ginagamit mga kaigsunan nga susama si Jesus Christ sa kaning modern motivational trainer si Jesus Christ. Yes, no? Mga moral values ni Jesus Christ submit dahil sa lana. But with in came, moabot na gani diha sa punto mga kaigsunan sa pagdawat nato diha sa pagkaanak sa Dios mga kaigsunan, as God overall, as we nag-require og submission diha sa pagka-lordship ni Jesus Christ mga kaigsunan, ang mga tao hinay-hinay mga kaigsunan. No? Magpalayo na sila mga kaigsunan, no? Ang mga tao nga taphaw lang ang ilang commitment, no? Ang ilang commitment dito lamang sa pagiging motivational speaker ni Jesus Christ. So, gusto nila ma-motivate sila ni Jesus Christ of his moral teachings. But in terms of claiming to be the Son of God, no, makita na ito mga kaigsunan, no? Even gani, no? Makita na ito nga ang mga tao nagsugod o bato, no? Gibato na nila si Jesus Christ because of claiming to be God mga kaigsunan. Maka na nga nagahatag og controversy, nagahatag og divisions among people mga kaigsunan nga di ka not accept no nga si Jesus Christ is God mga kaigsunan. Dito sa humanity ni Jesus Christ daghang kaayo mo agree ato mga kaigsunan. But in terms of the deity of Jesus Christ, no, expect kita mga kaigsunan, no, nga kay ang pagka-Diyos ni Jesus Christ nag-require nga atong dawaton si Jesus Christ atong Lord and Savior, no, and the way to heaven and the only King of our life, no, nagapangayo sa commitment sa bawat isa. In terms of commitment, hinay-hinay mga kaigsunan, no, magpalayo na ang mga tao nga dili iya kang Kristo mga kaigsunan, no. Makita nato diha nga naga-cause og gitawag nga controversy, no, mao kana atong mabasa diha, no, batong basahon mga kaigsunan, no. Mabasa nato na siya diha in 1 Timothy mga kaigsunan. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Okay na ito mabasa mga kaigsunan, no. Pag sa walay lang tugi, dako ang tinago sa pagka-Diyos nun, ang Diyos nga gipadayag dinha sa unod, gipakamatarong sa Espiritu, nakit-ang sa mga manlunda, giwali, taliwala sa mga kalasuran, gituhuan dinhi sa kalibutan, gibayaw sa himaya. No, diyan natin makita mga kaigsunan that without controversy, the great mystery of godliness, God manifests in the flesh, mga kaigsunan. Justified in the Spirit, seen by the angels, preached unto the Gentiles, believed unto the world, and received up into glory. Kaya makita nga si Jesus Christ mga kaigsunan, no? Mao ang Diyos nga nagpakatawo mga kaigsunan. He became flesh mga kaigsunan, nagpakaunod. O di pa kamatarong siya diya sa balaan nga espiritu. He was born of the Spirit. Mao to atong hatun-an itong mga niaging nga mga episode na Jesus Christ not only born of a virgin, but also sinless humanity. Wala siya sala, mga kaigsunan. Gipakamatarong siya sa balaan nga espiritu. O nakitaan, there are many witnesses, mga kaigsunan, not only mga tao, kundi nakitaan sa mga manlulunda ang iyahang pag-abot, mga kaigsunan. Muna nga makita na ito, mga kaigsunan, nga mga pictures of the birth of the Lord Jesus Christ, ng mga angels mga kaigsunan, no? And the shepherd mga kaigsunan nga makita nato nga nakitaan siya sa mga manlulunda, and also mo kini ang atong ginawali karon mga kaigsunan nga si Jesus Christ mga kaigsunan, dili lamang nagpakatao kundi Dios mga kaigsunan nga nagpakatao. And mao kana ang manluluwas mga kaigsunan, our Savior. And mo kana nga makita nato that Jesus Christ mao kana siya. Importante na to nga i-highlight diya ang sa
Matthew chapter 16 verse 16 ang ingon ni Apostle Peter mga kaigsunan nga ingon siya diha si Simon Pedro nitubag mga kaigsunan nga ikaw ang Kristo nga anak sa Dios nga buhi, no? The Son of the living God. He is the Son of God, no? Ato kini nga i-explain or i-expound pa nato mga kaigsunan nga makita nato no nga daghan kayo in terms diya sa pagka-Dios ni Jesus Christ, daghan kayo og mo dili no og mo alma diha mga kaigsunan. Even they spent millions mga kaigsunan, nganong millions just to have their own version of the Bible. Gitanggalan nila tanan mga kaigsunan ang pagka-Diyos ni Jesus Christ sa ilang version of the Bible mga kaigsunan. No? Muna nga they spent millions dollars para maghimo og ilahang version of the Bible so that walaon ang pagka-Diyos ni Jesus Christ mga kaigsunan. Muna nga importante, no? Wala man tayo millions, but we are following the truth mga kaigsunan, no? Pagka nga kini nga pagka-Diyos ni Jesus Christ is og ang pagka-anak sa Dios, no? Pagka anak sa Dios, mao kini ang isa pod mga kaigsunan sa pinaka misunderstood mga kaigsunan nga dali lang kayo matrap ang tao nga mamali nila pagsabot mga kaigsunan kaning word nga Jesus Christ is the only begotten Son. Mabasa nato mga kaigsunan, no? Diya no, John chapter 3, no, mao kana atong ginakuan nga si Jesus Christ, no, is our Savior, and also He is the only begotten Son. Tanaw nato mga kaigsunan, atong basahon sa John chapter 3 verses 16 mga kaigsunan, no? Kay ginigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak o nga bugtong aron ang tanan magatuo kaniya dili mawala kundili magkinabuhi nga walay katapusan. Kung mabasa nato diya sa English version, the begotten, no? Bugtong mga kaigsunan nga anak mga kaigsunan. When we say begotten mga kaigsunan o gipanganak nga amo ka lang ang ilang concept mga kaigsunan sa bugtong nga anak mga kaigsunan, when the word begotten ang ilang nga pagtuo nga si Jesus Christ was a created being and He cannot beget, no? Mao ka na ang ilahang pagtuo. No, naapa another favorite verse mga kaigsunan, favorite verse sa mga wala nagturo kang Jesus Christ ato siyang tukion mga kaigsunan, no? Kung mo subay ba sa balaan nga kasulatan nga tao lang si Jesus Christ tungod kay He was begotten, di panganak siya sa tupadili siya Dios, no? Mao kana ang ilahang pagtuo, no? Again, no, before ta mo padayon sa atong paminawon ang ilahang side mga kaigsunan, because kina atong programa dili lang siya one-sided love kundi this is the love of God mga kaigsunan nga nag-share kita sa pulong sa Dios, no? So, Psalms chapter 2, atong tanawon mga kaigsunan. No? Isa sa mga favorite verse nila, nga lang dili sila muturo diha kang Kristo bilang Diyos mga kaigsunan. Psalms chapter 2 verse 7. Tanaw na to, ha? Atong tanawon mga kaigsunan sa Psalms chapter 2, no? Ingon diya, no, sa English, atong kanahon sa English, sa King James Version, I will declare the decree. The Lord had said unto me, Thou art my son, this day I have begotten thee. No? Amo ka na ilang paborito sa Bisaya pa, mantala ako sa sugo
si Jehovah nag-ingon ka nako, ikaw mao among anak, gianak ko ikaw niining adlaw. So pagpalay mo, Pastor Arnold, no? Kay gipanganak di ay si Jesus Christ, dili siya Diyos. Oh, mo ka na ilahang legit na ato sana siyang kumbaga atong i-pick up na to siya ba? Pick up na to siya without admitting nga kada siya tinuod. Atong respetuhon ang ilahang mga explanation na atong tanawon sa balaang nagtimbangon nato sa balaang nagkasulatan mga kaigsunan, no? Another favorite verse, no? Favorite verse nila mga kaigsunan, no? Nag-pick up lang tawag mga favorite verses nila nga kasagara mao kini ang ilang generasyon nga nang dili sila mutuo sa pagka-Dios ni Jesus Christ mga kaigsunan, no? In the book of Hebrews, mao po din ibasahon nila sa ato ang mga kaigsunan nga ay pastor, no? Ngayon sa Hebrews chapter 1 verse 5 mao kini. Ang diya sa King James, no? Ang diya, for unto which the angel said unto him, thou art my son, no? And this day I have begotten thee. And again I will be with him a father, and he shall be my son. No, referring gapon dito sa in reference dito sa Psalms chapter 2 verse 7, no? Makita nato sa Cebuano, kay kang kinsa man sa manlilunda siya magapamulong sa bisan unsang panahon, no? Ikaw mao ang akong anak, gipanganak ko ikaw, ug usab ako nga ilimong amahan, ug siya nga himong anak nako. Ay question mark, no? Pero makita natin mga kaigsunan nga o kana ilang favorite na kay gipanganak si Jesus Christ, dili ko no angayan nga turuan nga si Jesus Dios tungod kay gipanganak lamang si Jesus Christ, no? Mo kana favorite nila mga kaigsunan, no? It is their favorite. And the people gusto nila nag-believe in Jesus Christ nga kana sila they believe in Jesus Christ, just a man, tao lang si Jesus Christ, no? And because they misinterpreted the word bigat na isa lang kapulong mga kaigsunan, anang pulong nga bigat mga kaigsunan or gipanganak, no? To the point mga kaigsunan nga ilang i-declare mga kaigsunan nga si Jesus Christ is not God, no? Ato kana siyang i-clear out mga kaigsunan. Unsa di ay ang pasabot sa balaan ng kasulatan when we encounter or read the word bigaton, no? Or gipanganak, no? Diyan nato makita mga kaigsunan, no? Unsa di ang buot pasabot mga kaigsunan, no? Kana lang ba limited ba siya diya sa kanang pagpanganak sa tao, sa tawhanon nato nga bahin? Makita nato nga ang tao gikan sa iyang mama gipanganak siya. So Jesus Christ tungod kay gipanganak siya, dili siya mo qualify sa pagka-Dios or only begotten or gipanganak lamang siya, no? Atong tanawon una ay accept na to mga kaigsunan, accept without admitting the truth mga kaigsunan, no? Ato sang accept. It is clear sa Biblia nga si Jesus Christ gitudlo he is the son from his father, anak siya sa iyang amahan, klaro kayo siya, no? Mabasa nato diya sa John, in the book of John chapter 1, no? John chapter 1, okay, ang atong mabasa verse 14. John chapter 1 verse 14 mga kaigsunan. Ingon diya John chapter 1 verse 14, ug ang pulong nahimong unod ug ang nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya,
himaya ingon nga bugto nga anak gikan sa amahan puno sa grasya ug kamatuoran. Yes, the Bible teaches mga kaigsunan that si Jesus Christ bugto nga anak gikan siya sa amahan puno sa grasya ug kamatuoran. Nga si Jesus Christ ang kamatuoran. Sa atong tanawon kung kini nga si Jesus Christ ang kamatuoran, tao ba siya lamang? No, asa itong nabasa diya, no, sa sinugdanan siya pulong ug ang pulong Dios si Jesus Christ nga napailang sa daan diya nga Dios, pero ato sang hinahinayon ni siya og pag bat-bat mga kaigsunan. Another verse, let's read sa John chapter 1 verse 18. Ingon diya, walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa amahan, siya nagpailak kaniya. So diha makita nato mga kaigsunan, no? Favorite pud gyapon nila nga verse, no? Nga si Jesus Christ mga kaigsunan, no? Nga bugtong anak, and then makita diha nga si Jesus Christ lamang nagpaila diha sa Dios, no? Mao na nga dili lagi Dios si Jesus Christ, pastor, no? Pero ato siyang itipig-tipigon mga kaigsunan, no? Jesus Christ is the only begotten Son, John chapter 3 verse 16, no? But ang pangutana mga kaigsunan, yes, nabasa nato tanan nga verses nila mga kaigsunan. Ang next na to pangutana, unsa di ay ang buot pasabot sa balang nga kasulatan sa meaning sa word na begotten Son of God, no? Bugtong nga anak sa Dios mga kaigsunan, no? Or the only begotten Son, no? Ato na siya nga sabto sa mga kaigsunan. Before ta mo jump sa conclusion nga daw wala gi pastor, ingon sa mga bersikulo gipanganak lang si Jesus Christ, no? We should not jump into that conclusion right away. Atong ipangutana sa mga kaigsunan, unsa di ay ang pasabot sa balaan nga kasulatan sa pulong nga only begotten Son of God, no? Or bitawag nga bugtong nga anak mga kaigsunan, si Jesus Christ. Yes, we believe that Jesus Christ is the only begotten Son, but what the Bible means, dili pwede nga mao kini ang nisantop sa akong hunahuna pastor kay gipanganak siya, no? We will not put any interpretation, but we will give the meaning of the Word of God. Ang pulong sa Dios ang atong patubagon mga kaigsunan, no? The Word, only begotten Son, makita nato siya kung naamoy mga app mga kaigsunan, naaman tayo mga app karon mga kaigsunan nga naa sa interlinear sa Greek mga kaigsunan. Makita nato diha ang word. I-click mo muna diha ang imong nga interlinear Greek mga kaigsunan, ang imong app diha nga naay Greek mga kaigsunan. So Greek word, the Greek word of the begotten mga kaigsunan is the word monogenes, no? Monogenes, it means only born, soul, nag-iisa, one and only, yes. But it also means peculiar, no? Peculiar, unique, no? Makita nato, no? Mabasa nato na diya no sa John. First John chapter 4 verse 9. Mao kini ato makita diha, no? First John chapter 4 First John chapter 4 verse 9. Ano kinatong mabasa diya sa verse 9 mga kaigsunan? Niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato nga gisugo sa Dios ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron manag kinabuhi kita pinaagi kaniya. Let's look at mga kaigsunan diya sa Greek mga kaigsunan. It also means
it means nga unique, no? Mga kaigsunan, dili lang siya kay gipanganak or the only begotten Son of God, but the meaning in Greek, mga kaigsunan, it means also unique, mga kaigsunan. Naginusara, walay sama ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Let's read sa 1 John, no? Chapter 4, verse 9, no? Manifested in love towards us that He sent His only begotten, mga kaigsunan. Monogenes, no? Sole begotten child born, and also it means unique, no? Makita nato diha nga Jesus Christ also, mga kaigsunan, no? Begotten into the world that we might live through Him. Mo kana ang iyang pagiging anak sa Dios, mga kaigsunan, because aron kita mabuhi pinaagi kang Kristo Jesus. So Jesus Christ lived a unique life. Sinless. No, makita nato. So diyan nato makita ng another meaning, no? It also means single and its kind, or one of a kind, no? No? Unique si Jesus Christ, no? It also denotes and also signifies the word monogenes, signifies to us an offspring. No? Diya na siya karon magkalibog tungod kay anak, no? Begotten. It denotes an offspring, begotten of a son, no? Begotten son, which come into being, nagpakatao na banhaw o na gipanganak, no? Mabasa natin na diya sa Matthew chapter 1 verse 20, no? Atong tanawon, mga kaigsunan, no? But while through on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him a dream, saying, Joseph, son of David, fear not unto thee Mary thy wife, which conceived in her of the Holy Ghost. So diya, no, ang word diya nga gipanganak, mga kaigsunan, o gikan diya offspring, no, born of the Holy Ghost. No, makita nato diya the word, no? So looking, mga kaigsunan, tanaw ta diya sa design and plan of God, the word begotten, mga kaigsunan, within the realm diya sa creation, nag-denotes po siya diya, speaks of origin, no? Origin sa tao, no? Of one's offspring, no? Diya, no? But looking through deeper in the creation of God, no? And the Creator, He created, mga kaigsunan, and ang offspring sa procreation, begotten son, or offspring, mga kaigsunan, mo kana siya, mabasa nato diya, Genesis chapter 1, atong basahon, mga kaigsunan, no? Atong basahon, mga kaigsunan, hindi kayo nga atong mabasa diya, no? Genesis chapter 1 verse 11 to 12 atong mabasa mo kini. Og niingon ang Dios, magapaturok ang yuta og baluli, talamnon og matag binhi og himunga ang mga kahoy sa matag magahatag og bunga ingon sa ilang matang, dili anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta ug mahimo kini, no? Makita nato diha verse 12, ug ang yuta nagpaturok og balili, talamnon og matag magahatag og binhi ingon sa ilang matang ug mga kahoy
nga nagahatag og bunga ug maoy dinhi niini ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios kini nga maayo. Kita nato mga kaigsunan, no? Nga ang tanang matang sa tanom o makita nimo sa mga creatures nag-procreate ug nag-multiply sama sa iyang matang, no? Kung unsang klase mo siyang tanom, mga kaigsunan, no? Kung ang munggos mo produce pud og parehas nga munggos, no? Or ang mangga, no? Mamunga o munggos mangga, mga kaigsunan. The same sama nga matang or the same kind, no? Stick on that process, mga kaigsunan, no? Kaya diyan nato masabtan, no? Kung unsa ang pagpasabot nato, mga kaigsunan, o unsa ang pagpasabot sa balaan nga kasulatan, no? Let's read another concept sa Ginoo sa creation, mga kaigsunan, ha? Sa verse 21, Genesis chapter 1 verse 21, mga kaigsunan. O gibuhat sa Dios ang dakong mananap ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungas sa mga tubig ingon sa ilang matang ug tagsa-tagsa ka langgam ug nga pakan ingon sa iyang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo, no? Anto na sa verse 25. So makita natin, mga kaigsunan, no? And God created whales and every living creature that moveth, which the water brought forth abundance after their kind, and every winged fowl after his kind, and God saw it was good. Tanaw ang process, mga kaigsunan, gikan sa mga tanom, no? Mangga, mamungag mangga, no? Ang mga whale, siyempre, mga anak ng whale, no? Dili siya parehas sa evolution theory, mga kaigsunan, from single cell animal, no? Mag-multiply, malay-lahi ang purma, no? Ang development. Dili parehas siya sa evolution, mga kaigsunan. Nakita nato nga ang matang sa mananap o sa tanom, mga kaigsunan, nag-procreate producing the same kind. No? Tanaw nato, mga kaigsunan, ha? Focus, mga kaigsunan. I nag-focus in this concept because the offspring, no, will bear exact likeness of his parent. Kung kinsa ang iyang parent, mga kaigsunan, no? Binagarantiyan nga ang iyang father guarantees that his son share the nature of his father. So balikan nato, mga kaigsunan, balikan nato ang mga pulong nga bigatan and born gipanganak diya sa John chapter 1 verse 1 to 3, and also Psalms chapter 2 verse 7, and Hebrews chapter 1 verse 5, nga he is begotten. Jesus, makita natin, mga kaigsunan, diya, no, sa John chapter 1 verse 1, Jesus has no beginning. He is also timeless, no? He is God himself, ingon diya sa John chapter 1 verse 1 to 3, mga kaigsunan. Therefore, basing diha sa concept sa Ginoo o producing of the same kind, mga kaigsunan, therefore the word begotten in the Bible is nothing. Walay kalambigitan diya sa origin ni Jesus Christ. Walay kalambigitan bisan pa diya sa pagka-Dios o sa pagkatao ni Jesus Christ, kundi na siya'y kalambigitan diya nga si Jesus nakabahin sa samang essence or kahintang sa amahan, no? Kay Dios ang iyang amahan, mga kaigsunan. He is being the Son of God. He is God, mga kaigsunan, no? Diyan sa makita ang concept, no, nga gilay down sa Genesis, mga kaigsunan, no, sa Ginoo.
nga ang tanang matang, no? Gikan sa mga tanong o sa mga hayop, sa mga tao, they produce the same kind. Kaya kasi Jesus Christ at nga ba sa ganin na gipanganak diha sa balaan nga espiritu. Ang iyang direct nga dili sa ulod sa tao kundi sa Dios sa balaan nga espiritu. And He is God, mga kaigsunan. That is the essence, no? Jesus Christ has the all essence. Imagine all the essence of God, di ba? Ang pagka-nature sa Diyos, omniscient, omnipresent, no? Tanan nga omni diha mga kaigsunan nga ang Dios nga characteristic sa Dios ana kang Kristo Jesus bilang anak sa Dios, mga kaigsunan. No, diha na to makita. All qualities of the Father, mga kaigsunan. Naa diha kang Jesus, mga kaigsunan. Tanan nga attributes nga makita nimo sa pagka-Dios, no? Naa diha kang Jesus Christ. Mao na nga mao ko na ang kasabot diha sa monogenes, mga kaigsunan, no? At the same kind, unique, no? Unique qualities and the same kind of the Father, mga kaigsunan. So, Jesus Christ, therefore, is God. No? Kita na to nga mabasa na to, mga kaigsunan. In fact, Jesus Christ share the same attributes, mga kaigsunan, the same nga mga kinaiya, the same characteristics sa pagka-Diyos nga mabasa na to, mga kaigsunan. Balik pa dito sa Book of Hebrews, mga kaigsunan. In the Book of Hebrews, chapter 1, verse 3, makita na to, mga kaigsunan, Hebrews chapter 1, verse 3, nga sanglit mao danag sa iyang himaya ug ang maugayod nga dagway sa iyang pagkamao ug nagtuboy sa tanang nga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom sa diha nga nakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala nilingkod sa tuong kamot sa halangdon sa kahitasan. No, diyan na makita nga si Jesus Christ, no? Sa in English, being the brightness of the glory, the express image of His person. Kita na nga kung unsa ang pagkamao sa Dios, mauusab si Kristo. No? And also makita nato diha nga upholding all things, tanang butang, no? He is also creator. Kung ang mahang creator mo po ang iyang anak, upholding all things by the word of His power. Ang pulong nila gamhanan, the same. And He had by Himself, Jesus Christ, purged, naghinlo sa atong mga sala ug nilingkod sa majesty on high. No? Wala na ang trono dito. But nga dilingkuran sa Dios, which is the throne of the majesty on high. Wala nilain pa. Si Jesus Christ, Diyos, mga kaigsunan. Kita na to. And also the express image, nag-express na siya sa exact representation of His being. Or makita na to diyan the word, kanang word diya nga express image kana bitang the word character, no? O kanang word na to nga character, di ba? Mga young people maka-relate sa word nga character. Daghang kayo mga games karon nga nagagamit og word character. Sa character di mo bay, no? Ano, no? But character is the exact copy and representation of Jesus Christ. Si Jesus Christ mao ang exact representation, the character of God, mga kaigsunan, in the flesh. Stamp and press, no? Kung pa sa stamp dito, mga kaigsunan, no? Karon dili na kayo uso kanang stamp. Kung naay mga sulat, mga kaigsunan, or mga document sa unang panahon, mga kaigsunan, naay rubber stamp na siya para di na magkapoy o pirma ang mga tao. So, ginagamit nila stamp, no? I-stamp ang exact image of your signature
diha sa imuhang document. That is stamp. No? Mao kana nga di ba na stamping pad, no? Gina-stamping pad na butang nag-ig ang stamping pad and i-affix dito ang imong signature to that stamp. Exact image of your signature. The same na siya sa word express image. Di-press. Pag-press, gawas ang exact image of God diya ng Jesus Christ. Mao kana ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. No? Precise. Another meaning sa gitawag nga express image, mga kaigsunan, precise reproduction, no? In every aspect, parehas yun, walay kalainan, no? Another word na makita nato in English, the word facsimile, accurate copy, exact representation of the truth. Pag when we say facsimile, no? Kini atong Biblia, mga kaigsunan, no? Gikopya sa mga nagsulat sa balaan nga kasulatan, gisulat siya, and we can be assured that we have, especially the King James version, based on the signatures of mga believers, mga kaigsunan, gisulat, gikopya, facsimile, exact representation of the word, the Bible, mga kaigsunan. Word for word, makita na ito. Same ang Biblia, mga kaigsunan, the Word of God and to Jesus Christ. Express image, the same image of God, mga kaigsunan. So, makita na ito. Let's continue, mga kaigsunan, mga verses. No? Mga verses nga mabasa na ito, mga kaigsunan, nga si Jesus Christ is the express image of God. Mabasa na ito diya. Colossians chapter 1 verse 15 to 17, mga kaigsunan, no? And also diya, no? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, makita nato diya, mga kaigsunan. And Revelation chapter 4 verse 11, no? He's worthy of our worship because Jesus Christ is God, mga kaigsunan. So in conclusion, makita nato, mga kaigsunan, understanding the real meaning of the word only begotten Son of God, we can understand, masabta nato karon nga si Jesus Christ is not only a moral man to follow. No, dili lamang siya sundo nato ang iyahang mga tudlo, kundi i-treat nato siya nga susama sa mga teachers, mga gurus, but Jesus Christ is the exact representation of God. God became flesh, no? And the one who created all and everything, and He is the one, God became flesh, and He offer ni Jesus Christ ang kaluwasan. Mukha diya sa John chapter 3 verse 16 that gi-offer niya ang si kinsa nga magtuo kaniya na ay everlasting life, and we can find the real purpose of our life, no? So we can accept Jesus Christ. You can accept Jesus Christ, mga kaigsunan. He is our master, savior, and friend nato diya si Jesus Christ. O kanang nindot kayo nga atong pamalandungan nga si Jesus Christ Dios, mga kaigsunan, atong manluluwas. He is our everything, and He must be the Lord of our life, no? O kana nga gikinahanglan nato diha nga masayran, mga kaigsunan, nga we need to accept Jesus Christ, mga kaigsunan, as our Savior and Lord. And hopefully, mga kaigsunan, padayon kamo sa paminaw or pagtanaw ngayon ng mga series na to, no? God bless, daghang salamat.